Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito, isang video ni FLM ni Francis Leo Marcos. Noong nakakulong ito, nag-viral ito noong nakaraang linggo dahil sa ang pinag-usapan nila dito ng kanyang ina na nag-aaway sila ay tungkol sa mga ginto na napakarami at mga taong involved dito. Kaya atin ito tatalakayin kasi related ito sa kung Marcos Gold ba ito o Yamashita Treasures. Basta't meron silang pinag-usapan na napakaraming ginto dito ng kanyang ina na mukhang nag-aaway pa sila. So ito ang video atin, courtesy sa atin ng ating mga ka-vlogger at kudos sa may-ari ng bidyong ito. Nangyari ang pag-uusap na ito sa panahong nakakulong si FLM. Oo. Pwede? Patahimikin nyo na lang yung anak nyo. Wala naman siya sinasabi sa'yo, ha. Wala siyang ginagawa laban sa'yo. Basta sa kanya kung ginuguntun yung galit mo, wala siyang ginagawa laban sa'yo. Ako magsasabi. Hindi ako. Oh, tangina naman eh. Pagagalitin nyo na naman ako eh. Minsan nila akong galit sa buhay. Oh, tangina, nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Ako. Kasalanan nyo! Nagugat ito sa kapatid niya na kung saan ay nagawa siyang ilaglag nito ukol sa mga gold bars na hawak ni FLM at todo protekta ang kanyang nanay dito. Sinabing patigilin. Okay, so ang kanilang pinag-awayan dito ay merong kapatid yata na nilaglag siya noong magpalabas siya ng may pinakita siya sa social media na isang barita ng Japanese gold bars, isang barita na gold bar. Noong panahon na nakulong si FLM Francis Leo Marcos. Kaya gaano ba ito katotoo atin na isa-isahin ang pakinig sa video kung talagang totoong away ba ito o scripted. Kaya ito, balik tayo sa video. Ano lang yung anak mo, pagtatanggol mo pa silang... Ginagawa. Marami ako na... Wala siyang ginagawa. Alam mo, maraming tumitira sa kanya para hindi Hindi ka titigil. Hindi ka titigil magsalita. Hindi ka titigil magsalita. Hindi mo pakikinggan. Ito lang ang sasabihin ko, anak. Putang na, magsasalita na kayo. Ako nga nagsasalita eh. Hindi kayo tumigil at pakinggan niyo yung sasabihin ko. Oh. Marami nga nakikita nga araw-araw nga nakalive yung anak nyo, putang ina, sinisira yung advocacy ako, putang ina, panayang hingi kung kani-kanino eh. Araw, nakikita ko, napapanood ko, naririnig ko. O, di nasa iyo yung cellphone mo. Ginagamit niya yung pangalan ko. Ginagamit niya, ikaw ang nagsabi sa kanya na gawin mo yung... Anong tinapay naman? Oo, na... Wala akong putang inang ayuda. Tumulong nga siya doon sa bambang eh. Oo, pinana. Putang ina naman eh. Ang kulit talaga eh. Ipagpipilitan nyo kasi. So, sasabihin ko sa kanya, tumigil na siya sa paggawa ng mayan. Ayon kay FLM, sinisiraan siya nito at buhay niya ang nakataya sa mga gold bars na iyon. Alam niyo ba na buhay ko na nakasalalay dyan? Eh putang ina, yung ginto-ginto na yan, kapag nalaman niya, ano mangyayari sa palagay niyo? Kaya yung depensahan? Mary Ann lang ang may sabi niyan. Si Mary Ann, walang ibang tawa kung kausap kundi si Mary Ann. Sakit na ulo ko sa inyo. Eh paano kung sabihin ko sa inyo? Kaya ako tumawag, pakinggan mo. Tapos na sana yung issue mo na Norman Mangusing, kung pinadalan mo na ng pera ng 2 milyon yung nasa Italy na Norman Mangusing na sumira sa iyo at gusto niya umuwi. Yun ang pasikaso mo. Ina naman talaga. O ito, sandali lang ha mga ka-TH. Merong Norman Mangusin. Di ba yun yung totoong pangalan niya? Di ba ni FLM Norman Mangusin? Meron din daw sa Italy at nanghingi ng 2 million at nang scam din daw. So pinalabas dito ay 2 Norman Mangusin at yung isa ay nag-scam. Medyo magulo na ano to ah. Kung ito ay isang script ay napakagulo. Kasi itong si FLM or Francis Mangusin or Francis Leo Marcos ay hati ang tingin ng mga tao dito eh.
Merong ibang naniniwala na talagang philanthropist ito, namimigay at mayaman. At meron ding naniniwala na scammer daw ito. Kaya dito malalaman natin sa bidyong ito mga katiyats. Atin pakinggan muli. Matuto ka namang mukanig. Kahit nagbuhay hari. Paano ako makikinig? Paano ako makikinig sa inyo? Hindi niyo naman alam ang buhay ko. Alam niyo ba buhay ko? Alam mo ba kung bakit? Daldal kayo ng daldal dyan! Grabe mga kombre, talaga Marcos na Marcos ata to. Sinaad rin ni FLM na pagpatuloy pa rin pinoprotektahan ng kanyang ina ay hindi na niya ito kakausapin hanggang sa mamatay siya. Puro ay daldal! Sige, dumaldal ka pa, hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Naku, O anak. sige, magsalita ka pa. Hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatamisin ko pang mamatay. Barado utak niyo eh. Dapat niyo ba ikwento yung ginto na yan? Dapat niyo ba ikwento kahit kaninong tao yan? Hindi niyo ba alam na si Mary Ann? Siya na lang ang natitira sa akin. Ay, kailan ka naman pinagkwentuhan na tinutukso ako ng gold bar. Nakakaganda mo ko ng isang gold bar. Yung bunganga mo! Yun ang sabi niya. Eh, di siyempre yan ang sinasakyan ko na. Eh, wala nang iba siya lang. At wala nang iba. Kaya, Ano yung pagpapanggol niyo dyan sa anak niyo? Putang ina eh. Yung anak niyo nga nagdala ng mga dokumento doon kay Kinjin. wala kang dinadalang dokumento. O, ha? kinayo. Wala kang, Isulat din namin paniday. Sakbay nga yung parwar na kay G. Manila. wala kang dinadalang dokumento. Pagtatanggol niyo pa, putang ina na nga. Ako na nga. Sa'yo, yung Norman Mangu. O, wag na tayo mag-usap. Hanggang sa mamatay ako, hindi kita kakausapin. So kapag pinilit to ng nanay daw niya na protektahan ang kanyang kapatid, hindi niya na ito kakausapin. Sa galit ni FLM ay sinaad niyang baka siya pa raw ang magpapatay dito. Ay mo tumigil eh. Pilit mo pinagtatanggol yan. Ako na. Sino ba mas mahalaga sa'yo? Ako yan. Pareho kayong anak. Putang ina. Walang tulak sa akin at walang tulak. Putang ina yan. Walang tulak na bigit. Putang ina may. Putang na wala akong kadugong hudas. Hindi naman siya hudas Hudas yung anak nyo. Ingatan mo lang. O, ibaba mo na. Huwag mo na akong kausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatamisin ko na. Kung ano yung nandiyan, hindi niyo dapat pasingawin yan. Ayan, so itong sinabing hindi pasingawin ay yung sikreto sa mga gold bars daw. At yung kanyang kapatid na babae ay medyo may pinapalabas na ng mga kwento tungkol dito. Kaya delikado daw ang mga buhay nila at buhay niya at buhay ng ibang tao. Dahil marami daw ang nakadepende dito. Ito na ba yung Gold for Humanity ng Marcos Gold na tinatawag? At kung totoo ito ay paano tayo maniniwala dito? Kasi nakulong nga ito si Norman Mangusin eh, si FLM aka Francis Leo Marcos. Nakulong nga ito ng NBI, kinasuhan ng NBI at nakulong ng 2 taon yata, pero nakalabas din dahil nakapagtatakang meron ngang pera at kaya niyang magbayad ng bail, di ba? Kaya napaaga ang labas niya. Ngayon ay bumalik na naman siya. Merong programa ito sa merong programa sa kanyang YouTube channel na tungkol sa mga raffles at pamimigay din. Kaya medyo nakapagtataka din kung saan to kumukuha ng pera. At magandang niya ngayon medyo maganda ang buhay. Pero marami ang nagsabi na scammer daw to. Kaya atin na mabuting pakinggan dito kung totoong may gold bars ba talaga itong sila FLM, kasi nagki-claim siya na anak siya ng ng royal blood kung royal blood doon na yun sa di ba, yung Italiano gold, mga royal blood yun Okay, patuloy tayo sa viral na video ito courtesy sa atin ng isang ka-vlogger na narito, nakalimutan kong pangalan. Kudos sa may-ari ng bidyong ito na binigyan natin ng reaksyon. Huwag mo akong tawagin anak! Dahil hindi mo ako pinakinggan kahit minsan Bakit hindi kita pinakikinggan? Dagdal ka na naman ng dagdal. Dagdal ka ng dagdal. Sinabi nga, guhutas kayo ang anak nyo. Hindi nyo pa makita. Hindi nyo pa makita. Wala akong hiling, pinatitigil ko lang, hindi pa tumigil. Pinagtatanggol nyo pa, putang ina! Tumahimik naman na. Wala Hindi naman. nga tumapahimik!
O kakausapin ko, tatanong ko. Ako magpapatay dyan. Ako magpapatay dyan. Ako magpapatay dyan. Inanakan mo ng butas yung kapatid mo. Hindi ko yung kapatid. Grabe to mga ka-homebrew, ang tindi talaga ni FLM. Ayon kay FLM, ang kapatid niya na ito ang nagpabagsak sa kanya noon dahil sa dokumentong ipinasa niya noong 2012. Akala nyo nakakalimutan ko lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. Kung sino nagpabagsak sa akin. Hindi siya. Hindi ka sana. Ano naman wala kang nalalaman. Puro kayo hindi siya, puro kayo hindi siya. Ipagtatanggol mo yan, syempre anak mo yan eh. Ngayon sasabihin ko sa'yo, dalawa lang pamimilian mo. Ipagtatanggol mo yan, hindi mo na ako makikita hanggang sa mamatay ako. Kahit bangkay ko, hindi ko ipakikita sa'yo. Bahala ka. O yan na, o sige, mula ngayon. Magmalaki sa akin, anak. Alam mo, hawak ko. Hindi kita pinagmamalakihan. Oh. Hindi kita pinagmamalakihan. Malaki ka sa akin. Sabi ko sa'yo, magmalaki ka sa akin. Putang ina, magkalimutan na tayo lahat. Ano yun ang gusto mo, dahil sabi Putang ina, pinagtatanggol mo, pinagkakanulo na nga ako eh. Tapos tatakutin mo pa ako ng ganyan na hawak ko buhay mo. Putang ina. Ako ang nanay mo. Putang ina. Tandaan mo, ako ang nanay mo. Putang ina, kahit ina kita. Sinama ako, ang sabi ko sa'yo. Putang ina, hindi mo nga ako pinakikinggan eh. Sa'yo, pakinggan mo, hindi lahat ng taong nakadikit sa'yo, totoo. Okindam. Ganyan ka nga. Sige, bahala ka. Okindam. Bahala ako, sige. Ano, pinagtatakutan tayo? Sinabi ko lang sa inyo, pakinggan nyo, daldal kayo ng daldal, hindi matigil yung bunganga nyo. Putang ina, naging mabuting tao ko sa inyo. Naging mabuti, lalo naging mabuti akong ina sa'yo. Putang ina, ba't di nyo maawat yung anak nyo? Pinakikiusapan ko lang na patigilin yung putang inang anak nyo hindi nyo mapatigil. Putang ina, nagsasalita ako, panay ang pagtatanggol nyo, putang inang yan. Sinabing tumigil nila ang kahilingan ko, napakaraming buhay na nakapaya kung ano man yung nanandyan. Hindi nyo maintindihan. Tang ina kasi. Naaalala ka nga namin. Hindi mo ko naaalala. Naaalala nyo lang ako kapag may kailangan kayo. Ay, yan ang nararamdaman ko. Ay? Nagsasalita ako ni hindi nyo ako pakinggan. Nagsasalita ako ni hindi nyo ako pakinggan. Nagsasalita ako ni hindi nyo ako pakinggan. Putang ina nga, nagsasalita nga ako hindi nyo. Okay, so hanggang dito na lamang tayo mga ka-TH. So ito'y parang ano daw to, parang na-wiretap or na-record ng itong palihim. Na wiretapping si Francis Leo dito at narinig at parang yung kay Kibuloy, di ba, na wiretap na record ng palihim. So merong pinag-usapan na ginto at yung kapatid niya na babae ang parang nagkalat ng kwento tungkol dito at marami daw ang nanganganib at na-involved din dito. Merong nanganganib na buhay, sabi ni FLM, ni Francis Mangusin Leo Marcos. Dalawang pangalan ito eh. Noong COVID, di ba, sumikat ito noong panahon ng COVID dahil sa Mayaman Challenge. At totoo namang namimigay siya noon, kaya maraming naniniwala na siya nga ay isang Marcos. At siya daw ay siya yung may hawak ng maraming ginto ng mga Marcos. Kaya nakulong ito eh. Dahil sa pina-NBI ito ng mga Marcos mismo. Dahil sa ginagamit nga yung pangalan ni Imelda Marcos, pati litrato. Pero magulo, ang gulo eh. Pero sa ngayon ay maraming nag-vlog tungkol kay FLM dito kay Francis Leo Marcos. Maraming nag-vlog na scammer daw ito. Hindi katulad nung COVID na halos lahat nagsasabi na ito'y isang hero. Isang hero dahil namimigay. Kung balikan natin yung pinagsasabi niya na gold, ano sa palagay niyo mga ka-TH? May katotohanan ba yun na meron silang tinatago na ginto? Kanina may hawak siya ng mga gold bars eh. Yun yung pinalabas niya noon na nung maraming nagsabi na totoong mayaman ka ba? Yun, pinakita niya yung mga gold bars na meron daw siya. Kaya nakulong tuloy siya. Kasi ang dami niyang pinagsasabi na royal blood siya, na siya yung totoong Marcos at siya yung may hawak ng mga Marcos gold.
So kung ganon ay di wow, di ba mga katiyats, mga kababayan? Basta't maitulong lang sa sambayanan. Alright, so anong palagay nyo mga katiyats? Ito ba isang scam na wiretapping video? Wiretapping, yung parang nag-leak lamang at na-record ng palihim? O ito'y isang sadyang scripted video na ginawa ng script na kunwari nag-uusap sila ng kanyang ina, nag-away sila dahil sa kanyang kapatid na mukhang pinagsasabi o nilabas ang sikreto ng mga gold bars na ito. So paki-comment na lang sa ating comment section mga katiyats, mga kababayan, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong parang lalago ang ating treasure hunting channel. Hanggang sa muli, paalam.